Si Joy ay isang 16 na taong gulang na dalaga na matapang at responsableng higit pa sa kanyang edad. Sa murang gulang, natutunan na niyang humarap sa hirap ng buhay kasama ang kanyang ina na si Marina. Dahil iniwan na sila ng kanyang ama at nagkaroon ito ng ibang pamilya, silang mag-ina na lang ang magkasama sa araw-araw na pakikibaka sa mundo. Si Joy ang nagsilbing lakas ng kanyang ina, habang si Marina naman ang naging inspirasyon niya upang magsikap. Araw-araw, matapos ang klase, dinadalaw ni Joy ang nanay niya sa maliit na restaurant kung saan ito nagtatrabaho bilang tagahugas ng pinggan. Sa bawat pagpasok niya sa lugar na iyon, dama niya ang hirap na dinaranas ng kanyang ina. Minsan ay abala si Marina sa labahan ng tambak na pinggan at pawis na pawis itong nagmamadali upang matapos ang trabaho sa oras. Kahit nasa ganitong estado, hindi ito tumitigil ng pagtatrabaho dahil alam niyang ito ang paraan para maitaguyod si Joy. Ngunit hindi laging mabait ang mundo sa kanila. Nakikita ni Joy kung paano tratuhin ng mababa si Marina ng ibang empleyado sa restaurant. Ang ilang kasamahan ni Marina na mas mataas ang posisyon ay laging may masasakit na salitang binabato sa kanya. "Ang bagal mo talaga, Marina. Baka bukas pa matapos yung pinggan mo." Sigaw ng isang waitress habang lumakad ito nang padabog sa harapan ng nanay niya. Hindi matiis ni Joy ang ganitong klaseng pagtrato. Matapang siyang lumalapit sa mga ito upang ipagtanggol ang nanay niya. "Huwag niyo pong pagsalitaan ng ganyan ng nanay ko," mading sabi ni Joy. Ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya. Kung may problema kayo, huwag niyo pong idaan sa panlalait. Ang tapang ni Joy ay hindi nauubos kahit alam niyang mas matatanda sa kanya ang mga kausap. Sa mga panahong ito, hindi siya takot na harapin ang kahit sino, basta't para sa karapatan ng nanay niya. Bukod sa hirap ng trabaho, nadadala rin ni Marina ang kirot mula sa pagkakahiwalay nila sa asawa niyang Lasenggo. Naiwan sila ni Joy matapos iwanan ng ama nito, na ngayon may iba ng pamilya. Dahil dito, naging mas malapit sina Joy at Marina sa isa't isa. Sila ang naging sandalan ng bawat isa sa gitna ng lahat ng pagsubok. Sa gabi, habang nagpapahinga na si Marina pagkatapos ng maghapong trabaho, madalas silang mag-usap ni Joy. Hindi ito mga masayang kwento, kundi mga plano para sa hinaharap. Mga pangarap ni Joy na iahon silang mag-ina mula sa hirap. Sa tuwing maririnig ni Marina ang mga plano ng anak, napapaluha siya sa tuwa. Sa kabila ng hirap ng kanilang sitwasyon, nakikita niya ang determinasyon ni Joy na baguhin ang kanilang kapalaran. "Anak, hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito para sa akin," sabi ni Marina habang hinahaplos ang buhok ni Joy. "Ma, ginagawa ko ito dahil mahal kita," sagot ni Joy nang may ngiti sa kanyang labi. "Balang araw, hindi ka na maghuhugas ng pinggan. Ako naman ang bubuhay sa'yo." Habang mahimbing na natutulog si Marina, pinagmamasdan siya ni Joy at iniisip kung gaano siya kaswerte na may ganitong ina. Sa murang edad, nauunawaan na niya ang sakripisyong ginagawa ng nanay niya araw-araw para sa kanya. At sa murang edad ding iyon, buo na ang loob niyang suklian ang lahat ng iyon. Ang araw-araw na hamon sa kanilang buhay ay nagtulak kay Joy na maging matatag. Sa bawat tingin niya sa nanay niya na nagkukusot ng pinggan sa harap ng masakit na panlalait ng iba, ang determinasyon niyang iahon ito sa kahirapan ay lalong tumitindi. Bagamat wala ang ama sa kanilang tabi, hindi niya hinayaan ang kawalan nito na sirain ang kanilang buhay. Siya at ang nanay niya ay patuloy na lumalaban, magkasamang hinarap ang bawat araw ng kanilang pagsubok. Sa kabila ng murang edad, si Joy ay natutong magpakumbaba at magsakripisyo upang suportahan ang nanay niyang si Marina. Ang kanilang buhay ay puno ng hamon, ngunit matatag silang magkasamang hinarap ito. Isa sa mga sakripisyong ginagawa ni Joy araw-araw ay ang pagtipid sa sarili upang makatulong sa gastusin ng kanilang pamilya. Madalas, hindi siya kumakain sa eskwela. Ang perang dapat sana'y pambili ng merienda ay inilalagay niya sa isang maliit na alkansya.
Sa halip na sumabay sa mga kaklase niya tuwing tanghalian, naghahanap na lamang siya ng tahimik na sulok sa paaralan at iniinom ang tubig na baon niya mula sa kanilang bahay. Ang bawat baryang naiipon niya ay iniipon upang makabili ng gamot at iba pang pangangailangan ng kanyang nanay. Kahit kumakalam ang sikmura, wala itong halaga sa kanya basta't alam niyang maibibigay niya ang kailangan ni Marina. Sa murang edad din ay nagdesisyon si Joy na talikuran ang anumang pagkakataon para sa sarili niyang kaligayahan. Hindi siya nagpapadaig sa tukso ng kabataan, lalo na pagdating sa pakikipagrelasyon. Madalas siyang lapitan ng mga binatilyong nagpapahayag ng interes sa kanya, ngunit lagi niyang tinatanggihan ang mga ito. Pasensya na, pero wala akong oras para dyan. Madalas niyang sagot ng may magalang na ngiti. Mas importante ang pamilya ko. Hindi niya binigyan ng puwang ang pag-ibig sa kanyang buhay dahil naniniwala siyang ang oras at lakas niya ay dapat nakatuon sa pag-ahon sa hirap ng kanilang buhay. Para sa kanya, ang pagmamahal sa nanay niya ang pinakamahalaga at ito ang inspirasyon niya sa araw-araw. Tuwing weekend, nagtitinda si Joy ng merienda sa harap ng eskwelahan o sa palengke. Nagbebenta siya ng banana Q, kakanin, at iba pang merienda na siya mismo ang nagluluto bago pumasok sa klase. Sa kabila ng pagod mula sa trabaho, hindi niya ito ininda dahil alam niyang ang bawat kita ay mahalaga para sa kanilang pamilya. Sa tuwing makakakita siya ng ibang kabataang malaya at nag-e-enjoy sa kanilang oras, hindi maiwasang mangilid ang luha niya. Ngunit imbes na maawa sa sarili, lalo niyang pinagtitibay ang pangarap niya para sa kanilang dalawa ng kanyang nanay. Sa bawat pag-uwi niya sa gabi, nadadatnan niyang pagod ngunit masayahin pa rin si Marina. Kahit halata ang pagkapagod sa muka ng kanyang nanay mula sa maghapong pagtratrabaho sa restaurant, pinipilit nitong ngumiti at maging masigla tuwing magkakasama sila. "Kumusta ang araw mo, anak?" tanong ni Marina isang gabi habang naghahapunan sila. "Maayos naman po, ma. Kayo, hindi ba masakit ang likod nyo?" Sagot ni Joy habang pinupuno ang plato ng nanay niya ng pagkain. "Okay lang ako, anak. Basta ikaw, wag mong kakalimutang kumain at magpahinga, ha? Ayokong mapagod ka ng sobra." Ang mga salitang ito ang laging nagpapaalala kay Joy na kahit hirap na hirap ang kanyang nanay, pinipilit nitong ipakita na ang lahat ng sakripisyo nito ay para sa kanya. Kaya't nangako si Joy sa sarili niya. Gagawin niya ang lahat upang mabigyan ng mas maginhawang buhay ang kanyang nanay. Tuwing gabi, bago siya matulog, nakatingin si Joy sa bintana habang iniisip kung paano niya mararating ang kanyang mga pangarap. Sa kabila ng kawalan ng katiyakan, buo ang loob niyang hindi sumuko. Pinapangarap niya ang araw na hindi na kailangang maghugas ng pinggan ang kanyang nanay. Ang araw na hindi na nito kailangang magpakumbaba sa harap ng mga taong nanlalait sa kanya. Ang araw na mabibigyan niya ng lahat ng kasiyahan at kaginhawaan si Marina. "Balang araw, ma, hindi na tayo ganito." Bulong niya sa sarili habang dinadalaw ng antok. "Gagawin ko ang lahat para sa'yo." Sa mga simpleng kilos at desisyon, ipinakita ni Joy ang walang hanggang pagmamahal niya sa kanyang ina. Ang kanyang buhay ay hindi lamang tungkol sa mga sakripisyo, kundi tungkol din sa tibay ng kanilang relasyon bilang mag-ina. Sa puso niya, alam niyang ang bawat hirap na kanilang pinagdaraanan ay magbubunga ng magandang kinabukasan. Pagkatapos ng high school, huminto si Joy sa pag-aaral ng buong araw upang agad na makahanap ng trabaho. Alam niyang kailangang kumilos siya upang suportahan ang sarili at ang kanyang nanay. Hindi nagtagal, natanggap siya bilang waitress sa isang kasino sa lungsod. Sa lugar na iyon, iba't ibang uri ng tao ang nakakasalamuhan niya. Mga elegante at marangyang customer at mga kasamahang kailangang magpursigi sa kabila ng pagod. Ang trabaho sa kasino ay hindi biro. Madalas na mahaba ang oras at napakahirap ang gawain mula sa pag-asikaso ng mga customer hanggang sa pag-aayos ng lamesa. Ngunit hindi nagreklamo si Joy.
Alam niyang ang bawat oras na inilalampas niya sa kasino ay isang hakbang papalapit sa kanyang mga pangarap. Pinagsabay ni Joy ang kanyang pagtatrabaho at pag-aaral sa gabi. Nag-enroll siya sa isang technical school upang kumuha ng kursong business management. Araw-araw, nagtatrabaho siya mula umaga hanggang hapon at pagdating ng gabi ay pumapasok siya sa eskwela. Sa hating gabi, umuuwi siya, pagod at madalas na gutom. Ngunit kahit kailan, hindi niya inisip na sumuko. Sa bawat araw na dumaraan, paulit-ulit niyang ipinaalala sa sarili kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Para sa kanyang nanay, madalas siyang mapuyat. Maraming gabi na halos hindi na siya nakakakuha ng sapat na tulog dahil kailangang mag-aral ng mga leksyon matapos ang kanyang shift. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil. Sa mga sandaling gusto niyang bumigay, iniisip niya si Marina kung paano nito isinakripisyo ang lahat upang matustusan ang kanyang pangangailangan noon. Sa tuwing naiisip niya ang nanay niya, parang nagkakaroon siya ng bagong lakas na harapin ang bukas. Ma, kaya ko to. Kahit gaano kahirap, hindi ako titigil. Bulong niya sa sarili habang iniinom ang malamig na kape sa madaling araw. Pinipilit manatiling gising upang matapos ang isang proyekto sa eskwela. Habang nagtatrabaho siya sa kasino, nagsimula siyang mangarap. Habang pinapanood niya ang mga customer na kumakain at umiinom ng mamahaling pagkain, nabuo sa isipan niya ang ideya ng sariling restaurant. Hindi ito magiging ordinaryo. Sa kanyang panaginip, ito ang magiging lugar kung saan magkakaroon ang mga tao ng pagkain na hindi lamang masarap, ngunit puno ng pagmamahal at pagsisikap. Alam niyang ang kanyang nanay ang magiging perpektong chef para dito. Sa tuwing iniisip niya ito, tila nawawala ang pagod sa katawan niya. Isang gabi, habang nasa kanilang maliit na apartment, sinabi niya ang pangarap niya sa kanyang nanay. Si Marina, bagamat nag-aalala sa hirap na pinagdaraanan ni Joy, ay nagulat at naantig sa determinasyon ng anak. Joy, sigurado ka ba? Hindi madali ang buhay ng may negosyo, sabi ni Marina habang naghuhugas ng plato. Opo, ma. Alam kong hindi madali, pero gusto kong makita kang masaya. Gusto kong makita kang nasa harap ng kalan, nagluluto ng mga espesyal na pagkain para sa mga tao na may ngiti sa kanilang muka. Gusto kong bigyan ka ng buhay na hindi mo kailangang maghugas ng pinggan para sa iba. Sagot ni Joy na puno ng pag-asa. Nakita ni Marina ang ningning sa mga mata ng anak at hindi na siya kumontra. Alam niyang hindi basta-basta bibitaw si Joy sa pangarap nito, kaya nagdesisyon siyang suportahan ito sa abot ng kanyang makakaya. Sa bawat araw na lumipas, mas tumindi ang determinasyon ni Joy. Habang nagtatrabaho siya, iniipon niya ang bawat dagdag na kita at nagsisimula ng magplano kung paano niya isasakatuparan ang kanyang pangarap. Sa kabila ng pagod, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na darating ang araw na magiging totoo ang kanyang mga pangarap. Isang restaurant na magiging tahanan ng masarap na pagkain at pagmamahal ng mag-ina. Ang pagsasabay ng trabaho at pag-aaral ay hindi naging madali para kay Joy, ngunit hindi ito naging hadlang para sa kanya. Sa halip, naging masigasig pa siya sapagkat alam niyang ang bawat hakbang ay isa pang pagkakataon upang maabot ang pangarap niyang buhay na mas maginhawa, hindi lang para sa kanya kundi lalo na para sa kanyang ina. Sa murang edad, natutunan niyang ang sakripisyo at tiyaga ang magdadala sa kanya sa mas maliwanag na bukas. 2 taon ng walang pagod na pagtatrabaho sa kasino at pagsasabay ng pag-aaral sa gabi, unti-unti nang naramdaman ni Joy na malapit na siyang maabot ang unang hakbang patungo sa kanyang pangarap. Sa loob ng panahong iyon, sinimulan niyang mag-ipon mula sa kanyang sahod. Maingat siya sa paggastos. Tinitiyak na bawat sentimo ay mapupunta sa tamang lugar. Walang bagong damit, walang luho. Tanging pangangailangan lamang ang inuuna niya. Pagdating ng 2 taon, naabot na rin niya ang halagang alam niyang sapat upang magsimula ng isang maliit na negosyo. Hawak ang isang envelope na naglalaman ng kanyang ipon,
buong tapang niyang sinabi sa nanay niyang si Marina ang kanyang plano. "Ma, panahon na," sabi niya habang inilalapag ang envelope sa hapagkainan. "Bubuksan ko na ang sarili nating restaurant. Anak, sigurado ka ba?" Tanong ni Marina habang hawak ang envelope, halatang nag-aalala. "Ang pera mo, baka kulang pa at hindi ganoon kadali ang magtayo ng negosyo." "Opo, ma," sagot ni Joy, puno ng kumpiyansa. "Alam kong hindi madali, pero gusto kong subukan. Kahit maliit lang sa simula, alam kong kaya natin ito. At ma, ikaw ang magiging chef ko." Sa kabila ng kaba, kitang-kita ang pagmamalaki sa mga mata ni Marina. Nangako siya sa anak na susuportahan niya ito sa lahat ng paraan. Hindi naging madali ang pagsisimula. Nang marinig ng ilan niyang kaibigan at kakilala ang plano niya, marami ang tumawa. "Restaurant? Joy, seryoso ka ba? Wala kang alam sa pagpapatakbo ng negosyo," sabi ng isa niyang dating kaklase na nagtatrabaho na sa isang malaking kumpanya. "Ang tapang mo naman," dagdag pa ng isa. "Baka maubos lang ang ipon mo sa wala." Hindi nasaktan si Joy sa kanilang mga salita. Sa halip, lalo pa itong nagpatibay ng kanyang loob. Alam niyang hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa kanila. Ang mahalaga ay ang pangarap niya at ang suporta ng kanyang nanay. Napagtawanan din siya ng ibang kakilala na inakala sigurong walang mararating ang isang simpleng waitress na kagaya niya. Ngunit hindi alintana ni Joy ang mga negatibong komento. Sa halip, itinuring niya itong hamon na kailangang lampasan. Sa tuwing naririnig niya ang mga ito, tinitingnan niya ang nanay niyang si Marina. Sa kabila ng lahat, nanatili itong positibo at hindi niya hinayaang bumagsak ang loob ni Joy. "Anak, huwag mong pansinin ang sinasabi ng iba," wika ni Marina habang tinutulungan siyang magplano. "Alam ko kung gaano ka kasipag. Ang tagumpay, hindi nasusukat ng sasabihin ng ibang tao. Kaya mo ito." Ang suporta ng kanyang nanay ang naging sandigan ni Joy. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, naroon si Marina para palakasin ang loob niya. Mula sa pagbuo ng menu hanggang sa paghahanap ng murang lugar na maaaring gawing pwesto ng restaurant, magkasama nilang hinarap ang lahat ng hamon. Matapos ang ilang linggo ng paghahanda, nabuksan din ni Joy ang kanyang unang restaurant. Isang maliit na pwesto lamang ito na matatagpuan malapit sa palengke. May ilang lamesa, ilang upuan, at isang maliit na kusina. Hindi ito marangya, ngunit para kay Joy, sapat na ito upang simulan ang kanyang pangarap. Ang bawat kagamitan ay maingat na pinili upang magkasya sa kanyang limitadong budget. Ang mga pader ay simple, ngunit maaliwalas. At ang menu ay puno ng mga putahe na natutunan ni Marina mula sa kanyang mga dating trabaho. Sa unang araw ng operasyon, tumulong si Marina sa pagluluto habang si Joy naman ang tumanggap ng mga unang customer. Ang kanilang restaurant ay hindi pa kilala, ngunit para kay Joy, ito ay simula ng isang bagay na mas malaki. Sa maliit na pwesto nilang iyon, naramdaman niya ang bunga ng kanyang pagsisikap, ang una niyang hakbang patungo sa katuparan ng kanilang mga pangarap. Sa kabila ng lahat ng hirap at panghuhusga ng iba, alam ni Joy na nasa tamang landas siya. Ang maliit na restaurant na yon ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay simbolo ng kanilang sakripisyo, pagmamahal, at pananalig sa isa't isa. Sa bawat pinggang inihahain, nararamdaman niya ang pagmamahal ng kanyang nanay. At alam niyang hindi siya kailanman mag-iisa sa laban ng buhay. Hindi naging madali ang simula ng negosyo ni Joy. Sa unang linggo ng operasyon ng kanyang maliit na restaurant, kaunti lamang ang mga customer na pumapasok. Karamihan sa kanila ay mga nagdaraan lamang mula sa palengke at bumibili ng pagkain upang dalhin sa kanilang bahay. Habang inaasahan niya na dadagsa ang mga tao, napansin niyang madalas na walang laman ang ilang lamesa. Habang abala si Marina sa pagluluto ng mga putahe sa kusina, si Joy naman ay nakatingin sa pintuan. Umaasa na papasok ang mga bagong customer. "Ma, bakit kaya ang konti nang pumapasok?" tanong niya kay Marina isang gabi
habang sila'y nagliligpit. Halata sa boses niya ang pag-aalala. "Normal lang yan, anak," sagot ni Marina habang pinupunasan ang mga plato. "Bago pa lang tayo. Bigyan mo ng panahon ang mga tao para makilala tayo." Ngunit ang pagkaunti ng customer ay hindi lang ang problema ni Joy. Isa pang malaking hamon ay ang pakikitungo niya sa mga supplier. Sa limitadong budget na natira mula sa kanyang ipon, madalas siyang nahihirapan na bayaran ang mga kinakailangang sangkap. Ang iba sa kanila ay humihingi ng bayad ng maaga. Ngunit dahil sa kakulangan ng kita, kinailangan niyang magmakaawa upang makapag-utang. "Joy, pasensya na," sabi ng isang supplier nang minsang siya ay dumating upang mag-order ng karne. "Hindi na kita pwedeng bigyan ng utang kung hindi mo mababayaran yung last delivery." "Kuya, bigyan mo pa ako ng 1 linggo. Babayaran ko lahat," pakiusap ni Joy. Hawak ang maliit na perang inipon mula sa kita ng araw. Bagamat may ilan na nagpapautang sa kanya dahil sa tiwala, marami rin ang nagdududa na magtatagumpay ang negosyo niya. Napansin ni Joy na mas maraming tao ang nagtutulak pabagsak sa kanya kaysa tumutulong. May mga kapitbahay na nagtatanong nang may halong panunuya kung kumikita ba ang kanyang restaurant. May mga dating kaibigan na tinatawanan siya sa likod at sinasabing ambisyosa siya para magsimula ng negosyo nang wala pang sapat na karanasan. "Akala ko ba malaki ang pangarap mo? Bakit parang hindi yata natutupad?" sabi ng isa sa mga kakilala niya nang minsang dumaan ito sa restaurant. Ang mga ganitong komento ay masakit para kay Joy, ngunit hindi niya ito hinayaang pahinain ang loob niya. Sa tuwing nakakarinig siya ng negatibo, iniisip niya ang dahilan kung bakit siya nagsimula. "Ma, hindi ako susuko," sabi niya kay Marina habang magkasama silang naguhugas ng plato isang gabi. "Magaling kang magluto. Alam kong kapag natikman ng mga tao ang pagkain mo, babalik sila. Kailangan lang natin ng kaunting panahon." Ang suporta ng kanyang nanay ang nagsilbing liwanag sa madilim na mga araw na iyon. Kahit napagod mula sa kusina, lagi niyang pinapalakas ang loob ni Joy. Sinasabing ang bawat tagumpay ay nangangailangan ng pagsisikap at tiyaga. Upang makabawi sa mabagal na simula, nag-isip si Joy ng mga paraan upang maipakilala ang kanilang restaurant. Pinalakas niya ang kanyang marketing gamit ang abot kayang pamamaraan. Gumamit siya ng mga simpleng flyer na siya mismo ang nagdisenyo at pinamigay sa mga tao sa paligid ng palengke. Nag-alok din siya ng diskwento para sa mga unang customer at nagbigay ng libreng dessert para sa mga bumibili ng higit sa 1 putahe. Hindi nagtagal, unti-unting napansin ng mga tao ang restaurant nila. Nagsimulang dumami ang mga customer. Karamihan ay bumabalik dahil sa masarap na lutong bahay na putahe ni Marina. Ang simpleng adobo at sinigang na paborito ng lahat ay naging kilala sa lugar. At ang mga regular na customer ay nagsimulang magrekomenda ng restaurant nila sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Ang tagumpay na ito, kahit maliit pa lamang, ay nagbigay ng bagong sigla kay Joy. Sa kabila ng hirap at mga pagsubok, napatunayan niyang ang sipag at tiyaga ay may bunga. Ngunit alam niyang malayo pa ang kanilang tatahakin. Habang tumitingin siya sa masayang muka ng kanyang nanay sa kusina, isang bagay ang sigurado, hindi siya titigil hanggat hindi niya natutupad ang pangarap nilang mag-ina. Unti-unti, ang pangarap ni Joy ay nagbunga ng tagumpay. Ang masarap na luto ni Marina ang naging pangunahing dahilan kung bakit dumami ang kanilang customer. Ang mga simpleng lutong bahay na putahe, adobo, sinigang, kare-kare, ay hinangaan ng mga tao sa lugar. Ang bawat plato ay hindi lamang puno ng lasa, kundi may halong pagmamahal at dedikasyon ng mag-ina. Dahil dito, naging kilala ang kanilang restaurant at hindi nagtagal, ang dati maliit na pwesto ay napuno ng masiglang kwentuhan at masasarap na pagkain. Dumami ang mga tao na bumibisita sa kanilang restaurant. Maraming customer ang bumabalik, nagdadala ng kanilang pamilya at kaibigan upang ipatikim ang pagkain ni na Joy at Marina. Ang mas masaya pa, marami sa mga bagong customer ang natutuwa hindi lang sa pagkain kundi pati sa mainit na pagtanggap ni Joy
at ng kanyang mga empleyado. "Ang sarap dito, parang bahay lang ang pakiramdam," sabi ng isang regular na customer habang nilalantakan ng kare-kare. Bawat araw, lalo pang lumalago ang negosyo ni Joy. Dumating ang panahong kinailangan niyang magdagdag ng mas maraming empleyado upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang lumalaking customer base. Nag-hire siya ng mga waiter, cashier, at kitchen staff na karamihan ay mga taong nangangailangan ng trabaho. Mabait si Joy bilang employer. Sinisigurado niyang tama ang sweldo ng kanyang mga empleyado at pinakikinggan niya ang kanilang mga hinaing. Dahil dito, maraming empleyado ang naging tapat sa kanya. "Ma'am Joy, salamat po at binigyan niyo ako ng pagkakataong magtrabaho dito," sabi ng isa sa mga waiter nila habang tinutulungan siyang mag-ayos ng mga upuan isang gabi. "Ikaw ang tumulong sa sarili mo," sagot ni Joy. "Basta't magtrabaho ka ng maayos, lagi kang may lugar dito." Habang lumalago ang negosyo, si Marina naman ay naging mas masaya at proud sa anak niya. Hindi niya maiwasang maiyak tuwing nakikita niyang puno ang kanilang restaurant at ang mga customer ay masayang nagkakainan. "Anak, tingnan mo ito," sabi ni Marina isang gabi habang nakaupo sila sa gilid ng restaurant. Pinagmamasdan ang mga tao. Kung saan tayo nagsimula at kung nasaan tayo ngayon, napakalaking biyaya. "Ma, hindi ko magagawa ito kung wala ka," sagot ni Joy habang hawak ang kamay ng kanyang ina. "Salamat sa lahat ng sakripisyo mo." Ngunit sa kabila ng kasiyahan, hindi nawala ang pagiging maingat ni Marina. Isang gabi, habang naghuhugas ng plato si Marina sa kusina, kinausap niya si Joy. "Anak, hindi lahat ng tao sa paligid mo ay tunay," sabi ni Marina habang nakatingin ng seryoso kay Joy. "Ngayon na maganda na ang takbo ng negosyo mo, maraming magpapakita ng kabaitan, pero hindi lahat ay tapat. Ingatan mo ang sarili mo." Pinagnilayan ni Joy ang payo ng kanyang nanay. Totoo nga, habang lumalaki ang kanyang negosyo, marami ang lumalapit sa kanya. May mga customer na masyadong malapit, mga kakilala na bigla na lang nagpapakita, at kahit mga dating kaibigan na hindi niya narinig mula noong simulan niya ang restaurant, ay bumabalik na tila may gustong hingin. Bagamat mabait si Joy, natutunan niyang mag-ingat. Hindi niya hinayaan ang mga papuri at pagbati ng iba na magpadala sa kanya. Lagi niyang iniisip ang mga salita ng kanyang nanay. Alam niyang mahalaga ang manatiling totoo sa kanyang sarili at sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa kabila ng lahat, nanatiling grounded si Joy. Ang tagumpay ng kanilang restaurant ay hindi lamang bunga ng swerte, kundi ng sipag, tiyaga, at pagmamahal ng mag-ina. Sa kanilang lumalaking mundo, nanatiling buo ang kanilang ugnayan, at mas naging determinado si Joy na protektahan ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Alam niyang ito pa lang ang simula, at marami pang pagsubok ang maaaring dumating. Ngunit sa ngayon, ipinagdiwang nila ang tagumpay na kanilang nakamit, kasama ang mga taong tunay na naniniwala at nagtitiwala sa kanila. Sa kabila ng tagumpay ng kanilang restaurant, hindi mawala sa isipan ni Joy ang hirap na dinanas ng kanyang nanay noong panahong tagahugas pa lamang ito ng pinggan. Madalas niyang maalala ang kwento ni Marina tungkol sa pagod, sakit ng katawan, at panlalait na natanggap nito mula sa mga katrabaho noong siya ay nagtatrabaho sa isang maliit na kainan. Sa mga gabing tahimik, nagtataka si Joy kung ano kaya ang nararamdaman ng mga tao sa kanyang restaurant na nasa mababang posisyon, lalo na't siya na ngayon ang may-ari. Isang araw, nagdesisyon si Joy na gawin ang isang bagay na matagal na niyang iniisip. Gusto niyang malaman kung ano ang tunay na nararanasan ng mga tagahugas ng pinggan sa sarili niyang restaurant. Kaya, nagpanggap siya bilang bagong empleyado. Upang hindi siya makilala, nagbago siya ng anyo. Tinakpan niya ang kanyang buhok ng itim na bandana, naglagay ng salamin, at nagsuot ng simpleng damit. Sa tulong ng isa niyang pinagkakatiwalaang supervisor, nag-apply siya bilang isang tagahugas ng pinggan. Sa unang araw niya sa trabaho,
agad niyang naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Sa gitna ng kusina, pinapanood niya ang tambak ng mga plato at kaldero na kailangang linisin. Ngunit ang mas matindi kaysa sa pagod ay ang trato ng ilan niyang mga empleyado. "Hoy, bilisan mo dyan. Ang bagal mo yata, ha?" Sigaw ng isang waiter na dumaan sa harap niya. "Kapag ganyan ka ng ganyan, baka bukas pa matapos ang trabaho mo." Dagdag pa ng isa. Habang naglalakad siya sa kusina, narinig niya ang ilang bulungan ng mga empleyado. "Bagong hire yata yan. Mukhang hindi tatagal." Bagamat masakit ang mga salitang naririnig niya, tiniis ito ni Joy. Hindi niya akalaing ganoon ang pagtrato ng ilang tao sa mga nasa mababang posisyon. Naiintindihan niya ngayon kung bakit laging pagod ang kanyang nanay noon, hindi lang dahil sa trabaho kundi dahil din sa emosyonal na bigat ng ganitong uri ng pagtrato. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang tao ang umangat sa kanyang paningin, si Edward. Si Edward ay isa sa mga kitchen staff na tahimik ngunit laging masipag. Sa tuwing nakikita niya si Joy na nahihirapan sa paglalaba ng pinggan, si Edward ang laging unang nag-aabot ng tulong. "Kailangan mo ba ng tulong?" tanong ni Edward isang gabi habang hawak ang isang tray ng baso. Hindi na, salamat," sagot ni Joy. Pilit na itinatago ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit si Edward ay hindi madaling mapigilan. Kinuha niya ang ilan sa mga pinggan at tinulungan siyang maghugas. Sa bawat kilos ni Edward, naramdaman ni Joy ang kabutihan nito. Hindi siya katulad ng iba nilang mga empleyado na tila minamaliit ang tagahugas ng pinggan. Sa mga sumunod na araw, naging mas malapit sila sa isa't isa. Si Edward ay tahimik ngunit mapagkalinga at nagustuhan ni Joy ang paraan ng pakikitungo nito hindi lamang sa kanya kundi sa iba pang empleyado. Kapag may nahihirapan sa trabaho, laging nariyan si Edward upang tumulong. Nakita ni Joy ang kabutihan sa puso ng binata. "Edward, bakit lagi kang tumutulong? Hindi ka ba napapagod?" tanong ni Joy isang gabi habang magkasama silang naghuhugas ng pinggan. "Sanay na ako sa hirap," sagot ni Edward. "At naniniwala ako na lahat tayo ay may karapatang tratuhin ng maayos, kahit ano pa ang posisyon natin." Napahanga si Joy sa sagot ni Edward. Sa paglipas ng mga araw, nakita niya kung gaano kabuti ang intensyon ng binata. Hindi niya napigilang humanga dito, hindi lamang sa trabaho kundi pati na rin sa kababaang loob nito. Naging magkaibigan sila habang nagkakatrabaho at natutunan nilang magtiwala sa isa't isa. Habang tumatagal, naging malinaw kay Joy na sa gitna ng tagumpay ng kanyang restaurant, may mga aspeto pa rin na kailangang ayusin. Ang mga empleyado niyang matapobre at mapanghusga ay nagiging hadlang sa kanyang layunin na gawing isang masayang lugar ang kanilang negosyo. Hindi lamang para sa mga customer, kundi para sa lahat ng nagtatrabaho rito. Habang nag-iisip si Joy kung paano aayusin ang mga problemang ito, nagpatuloy siya sa kanyang pagpapanggap. Sa bawat araw na ginugol niya bilang tagahugas ng pinggan, mas nauunawaan niya ang hirap na dinanas ng kanyang nanay noon at mas lumalakas ang kanyang determinasyon na gawing patas at makatao ang kanilang negosyo. Sa gitna ng hirap at pang-aalipusta, si Edward ang nagbigay kay Joy ng pag-asa. Alam niyang may mga tao pa ring mabuti at may malasakit sa kapwa, kahit sa mga lugar na puno ng kompetisyon at inggitan. At sa kabutihang iyon, nakahanap si Joy ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Lumipas ang isang buwan mula nang simulan ni Joy ang kanyang pagpapanggap bilang tagahugas ng pinggan. Sa maikling panahong iyon, marami siyang natutunan tungkol sa ugali ng kanyang mga empleyado, ang tunay na takbo ng trabaho sa kusina, at ang kalagayan ng mga tao sa likod ng tagumpay ng kanilang restaurant. Hindi naging madali ang karanasan, ngunit naging mahalaga ito upang maunawaan niya ang hirap at pang-aalipusta na dinanas noon ng kanyang nanay. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, nagdesisyon si Joy na tapusin na ang kanyang pagpapanggap. Pinulong niya ang lahat ng empleyado sa dining area ng restaurant. Ang mga ilaw ay medyo dim
at ang atmosfera ay puno ng pagtataka dahil bihira siyang magtawag ng ganitong klase ng meeting. Suot pa rin niya ang kanyang simpleng damit na ginagamit sa pagpapanggap. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang sigla sa kanyang boses. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa inyong trabaho sa nakaraang buwan, panimula ni Joy. Ngunit may isang bagay akong kailangang ipaalam sa inyo. Tiningnan niya ang bawat isa sa mga empleyado. Ang ilan sa kanila ay nagtataka, ang iba na may walang pakialam, at ang iilan, partikular na si Edward, ay tila nag-aabang ng isang malaking revelasyon. Ang totoo, patuloy ni Joy, hindi ako bagong empleyado. Ako si Joy, ang may-ari ng restaurant na ito. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Ang iba ay napatigil, ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat. May ilan pang nagbulungan sa isa't isa, malinaw na hindi makapaniwala. Siya ang may-ari, bulong ng isang waiter sa katabi niya. Hindi nga, hindi pwedeng siya yon, sagot naman ng isa. Habang unti-unting natutunaw ang gulat ng lahat, inilahad ni Joy ang kanyang dahilan kung bakit siya nagkunwari. Ipinaliwanag niya na nais niyang maranasan kung ano ang nararanasan ng mga tagahugas ng pinggan at makita kung paano ang tunay na kalagayan sa kanyang restaurant. Sa bawat salita niya, naging malinaw kung gaano kahalaga sa kanya ang bawat posisyon sa kanyang negosyo. Sa panahong nagtrabaho ako bilang tagahugas ng pinggan, nakita ko kung paano tratuhin ang mga nasa pinakamababang posisyon dito, sabi niya. At nakita ko rin kung sino ang tunay na mabubuting tao. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, humarap siya sa mga empleyadong kilala niyang may mapanirang ugali. Sa mga nambastos, nagmataas, at hindi nagbigay ng respeto sa iba, pasensya na. Wala kayong lugar sa restaurant na ito. Agad niyang tinanggal ang mga empleyadong matapobre at walang malasakit sa kanilang kapwa. Sa kanyang puso, alam niyang ito ang tamang gawin upang mapanatili ang respeto at harmonya sa kanilang trabaho. Kasunod nito, pinalitan niya sila ng mga bagong empleyado na mas kilala niya bilang mabubuting tao at may tunay na malasakit sa trabaho. Ang proseso ay hindi naging madali, ngunit alam niyang kinakailangan ito upang mapanatili ang kanilang kultura ng respeto at pakikisama. Si Edward, na naging pinakamalapit niyang kaibigan sa panahong iyon, ay nanatiling nakatayo sa gilid. Nang matapos si Joy sa kanyang paliwanag, lumapit ito upang magbigay ng suporta. Joy, hindi ko inakala na ikaw pala iyon, sabi ni Edward habang nangingiti. Ngunit mas humanga ako sa ginawa mo. Kakaiba ang malasakit mo, hindi lang sa negosyo kundi sa mga tao rito. Salamat, Edward, sagot ni Joy na tinatapik ang kanyang balikat. Isa ka sa mga dahilan kung bakit naging magaan ang karanasang ito para sa akin. Hindi nagtagal, nalaman din ni Marina ang lahat ng ginawa ng anak niya. Sa umpisa, nagulat siya, ngunit nang marinig niya ang paliwanag ni Joy, hindi niya maiwasang maging proud. Anak, hindi madali ang ginawa mo, sabi ni Marina habang hinahaplos ang buhok ng anak. Ngunit tama ang ginawa mo. Ang restaurant na ito ay hindi lang tungkol sa pagkain, kundi tungkol din sa respeto at pagmamalasakit. Nang maayos na ang lahat, nagkaroon ng mas magandang samahan sa restaurant. Ang mga natirang empleyado at ang mga bagong hire ay mas naging tapat at masaya sa kanilang trabaho. Ang bawat isa ay nagtatrabaho ng maayos. At ang atmosfera sa restaurant ay naging mas magaan at mas masaya. Nakita ni Joy na ang kanyang sakripisyo ay nagbunga hindi lamang sa tagumpay ng kanilang negosyo, kundi pati na rin sa relasyon ng mga taong nagtatrabaho rito. Sa harap ng lahat ng nangyari, napagtanto ni Joy na ang pagiging mabuting pinuno ay higit pa sa tagumpay ng negosyo. Ito ay tungkol din sa pagbibigay ng respeto, inspirasyon, at pag-asa sa mga tao sa kanyang paligid. Sa pagkakataong ito, alam niyang nasa tamang landas siya. Kahit natapos na ang pagpapanggap ni Joy at nalaman na ng lahat na siya ang tunay na may-ari ng restaurant, nanatili siyang malapit kay Edward. Hindi nagbago ang kanilang dinamika. Madalas pa rin silang mag-usap tuwing break
o pagkatapos ng trabaho. Ngunit sa bawat pag-uusap nila, tila may bagong natutuklasan si Joy tungkol kay Edward at ganoon din si Edward tungkol sa kanya. Isang hapon, habang sabay silang nag-aayos ng mga lamesa pagkatapos ng lunch rush, napansin ni Edward ang pagod sa mukha ni Joy. "Parang hindi ka nakatulog kagabi," sabi ni Edward habang tinutulungan siyang ilipat ang isang mesa. "Medyo," sagot ni Joy na may ngiti. "Iniisip ko kasi kung paano pa natin mapapaganda ang serbisyo natin. Gusto kong siguraduhin na masaya ang lahat ng customer." "Alam mo, Joy, hindi lahat ng tao magpapahalaga sa ginagawa mo. Pero ang mahalaga, ginagawa mo ito para sa tama," sabi ni Edward habang seryosong nakatingin sa kanya. "Proud ako sa iyo." Hindi maiwasan ni Joy na matigilan sa sinabi ni Edward. Bagamat naririnig niya ang papuri mula sa ibang tao, iba ang epekto ng mga salitang galing kay Edward. Parang may biglang sumilay na liwanag sa kanyang araw na kahit pagod na siya, naramdaman niyang kaya niya pang magpatuloy. Sa mga sumunod na linggo, mas naging malapit sila sa isa't isa. Sa kanilang mga pag-uusap, natuklasan nila na marami pala silang pagkakapareho. Parehong mahalaga para sa kanila ang pamilya at parehong pinapahalagahan ang sakripisyo ng kanilang mga magulang. "Nakaka-relate ako sa kwento mo tungkol sa nanay mo," sabi ni Edward isang gabi habang sabay silang nag-aayos sa kusina. "Yung mama ko rin, lahat ng hirap dinanas para lang mabuhay kami ng mga kapatid ko. Kaya kahit anong mangyari, hindi ko sila pababayaan." Napangiti si Joy. "Pareho pala tayo, kaya siguro madali kitang nakasundo." Dahil sa kanilang pagkakapareho, mas naging komportable si Joy kay Edward. Hindi niya napansin na unti-unti na palang nahuhulog ang loob niya dito. Hindi lamang dahil sa pagiging mabait ni Edward, kundi dahil sa pagiging tunay nitong tao. Isang taong hindi natatakot tumulong sa iba at may malasakit sa lahat ng nasa paligid niya. May mga pagkakataong si Edward ang nagsisilbing inspirasyon ni Joy, lalo na tuwing nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad bilang may-ari ng restaurant. Isang gabi, habang sabay silang nagpapahinga sa labas ng restaurant, ibinahagi ni Joy ang kanyang mga alalahanin. "Edward, minsan hindi ko alam kung tama ba lahat ng desisyon ko," sabi niya habang nakatingin sa bituin sa langit. "Parang ang dami ko pang kailangang matutunan." "Walang taong perpekto, Joy," sagot ni Edward. "Pero ang mahalaga, sinusubukan mo. At tingnan mo naman ang narating mo. Isang restaurant na puno ng respeto at malasakit. Kung ako nga, tinitingala ka. Dapat ikaw rin. Maging proud ka sa sarili mo." Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Joy ang tiwala ni Edward sa kanya. Sa bawat salitang binibitawan nito, tila binibigyan siya ng lakas na harapin ang mga hamon. Hindi na niya maitanggi sa sarili na iba ang nararamdaman niya para kay Edward. Nagdesisyon si Joy na hayaang magpatuloy ang nararamdaman niyang ito. Sinimulan nilang mag-date ng paunti-unti. Minsan ay pumupunta sila sa maliliit na karinderya sa labas ng syudad, naglalakad sa parke, o kaya na may nanonood ng sine kapag day off nila. Sa bawat sandaling magkasama sila, lalong lumalalim ang kanilang pagkakaintindihan. "Ang simple ng mga gusto mo," biro ni Joy isang beses habang kumakain sila ng halo-halo sa isang maliit na tindahan. "Basta't masaya, okay na ako," sagot ni Edward habang nakangiti. "Lalo na kung ikaw ang kasama ko." Sa mga ganitong pagkakataon, nararamdaman ni Joy ang kakaibang saya. Hindi siya kailanman nakaramdam ng ganitong koneksyon sa ibang tao. Hindi lamang siya natutulungan ni Edward sa kanyang mga alalahanin sa trabaho, kundi pinupuno rin nito ng saya ang kanyang araw. Habang patuloy silang nagkikita at nagkakausap, mas naging malalim ang kanilang relasyon. Si Joy, na dating puno ng pangarap para sa kanyang pamilya, ay natututo ng magbigay ng puwang sa kanyang sariling kaligayahan. At si Edward, na dating tahimik at abala lamang sa trabaho, ay natututo namang pahalagahan ang sarili niya sa pamamagitan ng pagmamahal na ipinapakita ni Joy. Sa bawat pagdaan ng araw,
Naging mas malinaw sa kanila na ang kanilang relasyon ay hindi lamang base sa pisikal na atraksyon, kundi sa tunay na pag-unawa at pagmamalasakit sa isa't isa. Sila ay hindi lamang magkaibigan, kundi 2 taong naghahanap ng kasiyahan at pagmamahal sa gitna ng kanilang abalang buhay. Sa bawat hakbang na ginagawa nila, mas lumalapit sila sa kanilang pinapangarap na mas masayang bukas, magkasama. Habang tumatagal ang relasyon ni na Joy at Edward, lalo pang napatunayan ni Joy na ang kanyang desisyon na magtiwala kay Edward ay tama. Si Edward ay hindi lamang mabait at mapagkakatiwalaan, kundi isa ring taong laging nariyan para sa kanya sa kahit anong sitwasyon. Sa bawat hakbang ng negosyo ni Joy, naroon si Edward upang suportahan siya. Hindi lamang sa salita, kundi pati na rin sa gawa. Joy, anong plano mo para sa expansion ng restaurant? Tanong ni Edward isang gabi habang sabay silang kumakain sa opisina ni Joy. Gusto kong magdagdag ng outdoor seating area, sagot ni Joy habang tinitingnan ang mga plano niya para sa restaurant. Pero iniisip ko rin kung paano natin masisigurong maayos ang serbisyo kapag dumami ang customers. Maganda yan, sagot ni Edward habang nakangiti. Pero isipin mo rin kung paano magbabalanse ang staff. Kung gusto mo, mag-usap tayo ng mga empleyado para malaman natin ang mga dapat nilang paghandaan. Sa simpleng diskusyon na iyon, naramdaman ni Joy ang pagiging bukas ni Edward sa lahat ng aspeto ng negosyo niya. Hindi ito nagbibigay ng opinyon ng basta-basta, ngunit sa halip ay tinutulungan siyang mahanap ang tamang desisyon. Ang ganitong klase ng suporta ang naging sandigan ni Joy tuwing siya ay may mga alalahanin. Bukod sa pagiging tagapayo, aktibong tumutulong din si Edward sa restaurant. Kapag kinakailangan ng karagdagang kamay sa kusina, hindi siya nagdadalawang isip na tumulong kay Marina. Kapag maraming order, agad niyang inaasikaso ang mga bagay na nangangailangan ng pansin, mula sa pagliligpit ng mga plato hanggang sa pag-aasikaso ng ingredients sa pantry. Edward, salamat sa tulong mo kanina, sabi ni Marina isang gabi matapos nilang maglinis ng kusina. Naku, wala po iyon tita, sagot ni Edward habang nag-aayos ng mga kagamitan. Masaya po akong makatulong, lalo na't masarap po ang mga niluluto nyo. Natutuwa si Marina sa kabaitan ni Edward. Kitang-kita niya kung paano nito suportahan ang kanyang anak, hindi lamang sa negosyo kundi pati na rin sa personal na aspeto ng buhay. Sa bawat kilos ni Edward, lumalabas ang pagmamahal nito kay Joy at ang respeto nito sa kanilang pamilya. Joy, sabi ni Marina isang gabi habang nag-uusap silang mag-ina sa bahay. Ang swerte mo kay Edward. Hindi lahat ng lalaki ganyan. Mapagmahal, magalang at handang tumulong sa lahat ng bagay. Ngumiti si Joy. Alam ko ma, ramdam ko na siya ang tamang tao para sa akin. Habang lumalalim ang relasyon nila, unti-unti na rin nilang pinaplano ang kanilang hinaharap. Hindi madalas pag-usapan ni Joy ang mga personal na bagay dahil abala siya sa negosyo. Ngunit sa tuwing kasama niya si Edward, lumalabas ang mga pangarap niya para sa kanilang dalawa. Edward, minsan iniisip ko, paano kaya ang magiging buhay natin sa hinaharap? Tanong ni Joy habang nakaupo sila sa isang bench malapit sa restaurant pagkatapos ng trabaho. Madali lang sagot dyan, sabi ni Edward habang hinahawakan ng kamay niya. Gusto ko lang maging bahagi ng lahat ng plano mo. Kahit anong mangyari, susuportahan kita. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng ginhawa kay Joy. Sa kabila ng lahat ng responsibilidad sa negosyo, natagpuan niya ang isang tao na hindi lamang nakikinig sa kanya, kundi tunay na nagmamalasakit sa kanyang kaligayahan. Sa bawat araw na magkasama sila, mas nagiging malinaw kung gaano nila pinapahalagahan ang isa't isa. Ang kanilang mga plano para sa hinaharap ay hindi grandioso, ngunit puno ng pagmamahal at pagkakaisa. Habang pinaplano nila ang expansion ng restaurant, hindi rin nila nakakalimutan ang kanilang personal na plano bilang magkasintahan.
Napag-uusapan nila ang simpleng bahay na gusto nilang itayo sa hinaharap, ang mga lugar na nais nilang puntahan, at ang buhay na puno ng pagmamahal at respeto. Sa bawat sandaling magkasama sila, napatutunayan ni Joy na hindi lang siya matagumpay sa negosyo, kundi pati na rin sa pag-ibig. Sa piling ni Edward, natagpuan niya ang isang taong kayang saluhin ang lahat ng kanyang alalahanin at magbigay ng liwanag sa gitna ng mga hamon. At alam niya, sa bawat hakbang na kanilang tatahakin, magkasama silang haharapin ang lahat ng darating. Lumipas ang mga taon, at ang restaurant na sinimulan ni Joy mula sa maliit na pwesto ay unti-unting lumago. Ngayon, kilala na ito bilang isa sa mga pinakamasarap na kainan sa kanilang lugar. Ang masarap na luto ni Marina, na siyang nagtataglay ng lasang tila yakap ng tahanan. Ang patuloy na humahatak sa mga tao, mula sa mga pamilyar na mukha ng kanilang mga regular na customer, hanggang sa mga bagong bisita na naririnig ang mga magagandang kwento tungkol sa kanilang restaurant. Ang tagumpay ay hindi dumating ng walang hirap, ngunit ang bunga nito ay higit pa sa inaasahan ni Joy. Ang restaurant ay hindi lamang naging lugar kung saan nagtitipon ang mga tao upang mag-enjoy sa pagkain, kundi isang simbolo ng pagsisikap, pagmamahal, at determinasyon ng mag-ina. Araw-araw, puno ang mga mesa ng restaurant, at ang mga customer ay laging umaalis ng masaya at busog. Bitbit ang kanilang pasasalamat sa kalidad ng serbisyo at pagkain. Sa gitna ng tagumpay, nanatiling masaya at malusog si Marina. Ang dating hirap at pagod na bakas sa kanyang muka ay napalitan ng masayahing ngiti. Sa bawat araw na nakikita niyang nagtatagumpay si Joy, parang gumagaan ang bawat hakbang niya. Madalas siyang abala sa kusina, ngunit sa bawat sandali ng pahinga, sinasamahan niya ang anak at pinagmamasdan ang buhay na kanilang naitayo. Anak, hindi ko maipaliwanag kung gaano ako kasaya para sa iyo, sabi ni Marina habang tinutulungan niyang magbilang ng kita sa opisina. Ang lahat ng hirap natin noon, sulit na sulit. Ma, hindi ko rin ito magagawa kung wala ka, sagot ni Joy. Pinipigil ang luhang gustong pumatak. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagsumikap. Ikaw ang inspirasyon ko. Bagamat nag-iba na ang kanilang kalagayan, nanatiling mapagkumbaba si Joy. Sa kabila ng kanilang yaman, nanatili siyang simple at malapit sa mga tao. Nakikipag-usap siya sa kanilang mga customer, binabati ang mga empleyado, at sinisiguradong lahat ay maayos sa kanyang negosyo. Ang kanyang kababaang loob ay nagbigay sa kanya ng respeto at pagmamahal mula sa kanyang komunidad. Joy, napakabait mo kahit ang dami mo nang narating, sabi ng isang matandang customer isang araw. Hindi lahat ng tao ay tulad mo. Ngumiti lamang si Joy at sagot niya, ang lahat ng ito ay hindi para sa akin lang. Gusto kong ibahagi ang biyayang natanggap namin sa iba. Samantala, ang relasyon nila ni Edward ay mas lalong tumibay sa paglipas ng panahon. Hindi lamang siya naging katuwang ni Joy sa negosyo, kundi pati na rin sa buhay. Sa bawat hamon na kanilang hinarap, nariyan si Edward upang suportahan siya, magbigay ng payo, o simpleng makinig kapag kailangan niya ng kausap. Sa mga masayang sandali, magkasama nilang ipinagdiriwang ang tagumpay. At sa mga mahirap na panahon, magkasama rin nilang hinahanap ang solusyon. Edward, hindi ko alam kung paano ko nalampasan ang lahat ng ito kung wala ka, sabi ni Joy isang gabi habang magkasama silang naglalakad pa uwi. Hindi mo kailangang magpasalamat, Joy, sagot ni Edward habang hinahawakan ang kamay niya. Ikaw ang gumagawa ng lahat ng desisyon. Nandito lang ako para alalayan ka. Ang kanilang pagmamahalan ay naging pundasyon ng mas masayang buhay para kay Joy. Hindi lamang siya nagkaroon ng katuwang sa negosyo, kundi isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Hindi dahil sa tagumpay niya, kundi dahil sa kung sino siya bilang tao. Habang nakatingin si Joy sa kanilang masiglang restaurant, isang gabi, hindi niya maiwasang maalala ang lahat ng pinagdaanan nila ni Marina. Mula sa pagpunta niya araw-araw sa maliit na kainan kung saan nagtrabaho ang nanay niya, hanggang sa pagtatayo ng sariling restaurant, at ngayon
sa tagumpay na kanilang tinatamasa. Lahat ng iyon ay tila isang mahabang biyahe na puno ng hirap at sakripisyo. Ngunit sa dulo ng biyahe, natagpuan nila ang liwanag na matagal nilang hinahanap. Pinatunayan ni Joy na kahit maraming pagsubok sa buhay, hindi ito kailanman magiging hadlang sa tagumpay kung may determinasyon, pagmamahal at pananalig. Sa piling ng kanyang nanay at ni Edward, natagpuan niya ang tunay na kasiyahan. Isang masayang buhay na puno ng pagmamahal at biyaya. Ang kwento ng buhay ni na Joy at Edward ay umabot na sa isang makabuluhang kabanata, ang kanilang kasal. Matapos ang ilang taon ng magkasamang pagbuo ng pangarap at pagharap sa mga hamon, nagdesisyon silang gawing opisyal ang kanilang pagmamahalan. Hindi marangya ang kanilang seremonya. Sa halip, pinili nila ang isang simpleng kasal na puno ng pagmamahal at init ng pamilya. Ang seremonya ay ginanap sa isang maliit na garden venue malapit sa restaurant. Ang paligid ay puno ng mga bulaklak at mga ilaw na nagbibigay ng romantikong liwanag sa gabi. Si Joy ay naglalakad patungo kay Edward. Suot ang isang simpleng puting bestida na gawa ng isang lokal na mananahi. Si Edward naman ay nakasuot ng maayos, ngunit simpleng suit. Ang kanyang ngiti ay hindi matanggal habang hinihintay niya si Joy. Habang binibigkas nila ang kanilang mga panata, hindi mapigilang maging emosyonal ang lahat, lalo na si Marina. Sa gitna ng lahat ng sakripisyo at hirap na kanilang pinagdaanan, narito na ngayon ang kanyang anak. Masaya, matagumpay, at nasa piling ng isang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Anak, hindi ko akalaing darating ang araw na ito, sabi ni Marina habang yakap si Joy matapos ang seremonya. Napakaswerte ko na ikaw ang naging anak ko. Sobrang proud ako sa iyo. Ngumiti si Joy. May luha sa kanyang mga mata. Ma, lahat ng ito dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa sakripisyo mo, hindi ko mararating ang lugar na ito. Ang kanilang restaurant, na ngayon ay mas kilala na hindi lamang sa kanilang lugar, kundi maging sa mga karatig na bayan, ay naging isang simbolo ng kanilang tagumpay at pagsasama. Sa halip na ipasara ito para sa kanilang honeymoon, pinili ni na Joy at Edward na gamitin ang restaurant bilang venue para sa kanilang kasal. Ang lugar na minsang naging saksi sa kanilang hirap ay ngayon naging lugar ng kanilang kasiyahan at tagumpay. Sa bawat araw na lumipas pagkatapos ng kasal, patuloy na tumulong sina Joy at Edward sa kanilang komunidad. Isa sa mga proyekto nila ay ang pagbibigay ng libreng pagkain sa mga nangangailangan tuwing katapusan ng linggo. Nagbigay din sila ng trabaho sa mga kabataan sa kanilang lugar upang mabigyan ng oportunidad ang mga ito na makatulong sa kanilang pamilya. Edward, gusto kong gamitin ang tagumpay natin para makatulong sa iba, sabi ni Joy habang nagbabalangkas ng bagong proyekto para sa kanilang komunidad. Sang-ayon ako dyan, sagot ni Edward. Ang tagumpay ay mas masaya kapag ibinabahagi natin ito. Ang kanilang pagbibigay ay hindi lamang tungkol sa material na bagay. Sa bawat pakikipag-usap ni Joy sa mga empleyado at customer, sa bawat pagtulong ni Edward sa kusina, at sa bawat pagbibigay nila ng oras para sa mga nangangailangan, pinakita nila na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pera o ari-arian, kundi sa kung paano nila nagagamit ang kanilang biyaya upang magbigay liwanag sa buhay ng iba. Sa pagtatapos ng araw, madalas magtipon ang kanilang pamilya sa isang sulok ng restaurant kung saan magkasama silang kumakain at nagkukwentuhan. Si Marina, na ngayon ay masaya at kontento sa buhay, ay hindi mapigilang ngumiti habang pinagmamasdan ang kanyang anak at manugang. Joy Edward, sabi niya isang gabi habang hawak ang tasa ng mainit na tsokolate. Napakaswerte ko sa inyo. Wala na akong mahihiling pa. Sa kabila ng tagumpay at kasiyahan, nanatiling grounded sina Joy at Edward. Ang kanilang pamilya ay nagmistulang isang matibay na haligi na hindi matitinag ng kahit anong pagsubok. At sa bawat araw na lumipas, pinalakas nila ang kanilang samahan, ang kanilang negosyo, at ang kanilang dedikasyon sa pagtulong sa iba. Nagtapos ang kwento sa masaya at puno ng pag-asa na tanawin. Sa harap ng restaurant,
Nakatayo sina Joy, Edward at Marina, nakatingin sa papalubog na araw. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng kasiyahan at ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat. Bagamat marami silang pinagdaanan, ang kanilang tagumpay ay patunay na ang liwanag ay laging nag-aantay sa dulo ng sakripisyo at hirap. Sa kanilang pamilya, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng tagumpay, ang pagmamahal, pagkakaisa, at walang hanggang pag-asa.